Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sa Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah, sumunod na tanong, hal adadu raka'at at-tarawih 13 raka'ah o 21 raka'ah? Ang bilang ba ng mga raka'ah sa tarawih ay 13 o 21? Wa ma huwa al-afdalu fi dhalika ma'jurin? At ano ang mas mainam sa mga ito, gantimpalaan nawa kay ni Allah. Sinabi ni Sheikh rahimahullah, al-afdalu 11 aw 13. Ang pinakamainam ay 11 o 13 na raka'ah. Hada huwa al-afdalu, kasi ito yung maraming ulat. At ito yung napagtibay. Hada huwa thabitu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanul galibu yutir bi 11. Ito yung napagtibay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagwiwiter siya pagkatapos o sa dulo ng 11 na raka'ah. Yusallim min kulli thintaini kama rawat Aisha radhiyallahu anha fi dhalik. Nasa bawat dalawang raka'ah, siya ay nagtataslim katulad ng iniulat ni Aisha radhiyallahu anha tungkol sa bagay na ito. Wa rubbama awtara bi 13 kama rawat Aisha dhalika wa Ibn Abbas aidan. At naiulat din na nagwiwitir siya sa dulo ng ika-13 na raka'ah. Iniulat ito ni na Aisha at Ibn Abbas. Hada huwa al-afdal, ito ang pinakamainam. Wa in zada salla 21 o 23 o akthar fala haraj. Pero kung dadagdagan ito ng imam o ng jamaah 21 o 23, walang problema. Walang problema. Actually sa Makkah 21. Sa Madina ganun din at sa iba pang mga masjid. Pero doon sa amin sa Riyadh 11 talaga. Kahit yung malalaking mga masjid 11. Yun nga walang problema. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, salatul layli mathna mathna. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sala sa gabi ay tigda-2 na rak'ah. Fa idha khashiya as-subh salla rak'a wahida. At kapag kinatatakutan niya na dumating na ang fajar, magsala siya ng 1 raka'ah. Kasi wala namang orasan nun. Pinapakiramdaman lang nila kung magpapajar na ba. Tutiru lahu ma qad salla. Tatapusin niya ang kanyang sala sa pamagitan ng witir. Falam yuhaddid haddan. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala siyang tinukoy na bilang. Falaw salla 20 o 30 o 40 o akthar thumma awtara biwahidatin fala ba's. Kung meron magsasala ng 20, 30 o 40 na raka'ah, pero sa dulo nito may isang witr, walang problema. Lakin al-afdal wal arfaq bil muslimin 11 o 13. Pero ang pinakamainam at kumbaga malumanay para sa mga Muslim 11 o 13 na raka'ah, katulad ng ginagawa natin, alhamdulillah. Hada alladhi fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-arfaqu linnas. Itong ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang pinaka mainam, kumbaga pinakamadali para sa mga tao, alhamdulillah. Sumunod na tanong, hal du'aul kunut fi Ramadan muhaddidun bi du'ain muayyan aw tajuzu ziyadatu fihi? Ang dua ng kunut sa Ramadan, ito ba ay meron lamang mga tukoy na dua o pwede ring magdagdag ng dua dito? Wa ma huwa al-afdalu fi du'ail kunuti wa khususan fi Ramadan? Ano ang pinakamainam na dua sa kunut, lalong-lalo na sa Ramadan? So dito sinagot ni Sheikh rahimahullah, du'aul kunut ala ma ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadith al-Hasan. So merong hadith na iniulat ni Al-Hasan mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa du'aul kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa yadkhulu fi ad-da'awat at-tayyibah ma yunasibu.
Yung dua na nagsisimula sa Allah mahdina fi man hadait, o Allah gabayan mo kami kasama ng iyong mga ginabayan. At idaragdag niya rito ang iba pang mga dua na may inam at nararapat. May inam, ibig sabihin, walang haram sa dua mo. Okay? Wala kang nilalabag sa dua. At syempre, yung nababagay o nararapat, yung nababagay sa lugar ninyo. Yung lugar ninyo, laging walang tubig. Magdua ka kay Allah na magkatubig, pwede. O kaya sa lugar ninyo may digmaan, magdua ka na maging ligtas sa mga Muslim, pwede. So mainam ito mga ganitong dua, inshallah yung marapat na dua, inshallah. Idadaa ba'da da'wat at-tayyiba la ba's. Kung siya ay magdudua ng iba pang mga dua na may inam, may walang problema rito. Kamakana allaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan. Katulad ng tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Allahumma hdina fi man hadait. Yung ay nabanggit ko kanina. Kamakana Umar radhiyallahu anhu wa ardahu yaqnutu yaqul Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik. Si Omar naman sinasabi rin niya, O Allah, tunay na kami ay humihingi ng tulong sa iyo at humihingi ng gabay sa iyo. Wa kama kana yaqnut fin nawazili idada'a bida'watin ma'a Allahumma hdina fi man hadait kullu hasanin insyaallah. At kung merong sakuna, magdudua siya ng iba pa kasama ng Allahumma hdina fi man hadait. Lahat ng ito ay mabuti insyaallah. Lahat ito ay mabuti inshallah. Pero yung Allahumma hdina fi man hadait, syempre ito yung bahagi na napagtibay sa mga hadith. Ito yung mainam na hindi mawawala sa kunut. Pero kung may dadagdag ka, walang problema. Inshallah, kama jara lis salaf, katulad ng kung paanong isinabuhay ito ng salaf, rahimahumullah. Sunod na tanong, Yakulu endana fil amali fi aqdil amal annahu yastahikku kullu wahidin min al-amilina asharata ayyam ijazatun idtirariya. So daw sa kanilang kontrata, yung kontrata sa trabaho, sila raw, yung mga manggagawa ay mayroong karapatan sa 10 araw na bakasyon. Fahal yajuzu akhduha fi Ramadan. So itong bakasyon na ito, tinutukoy dito paid na vacation. Bakasyon na may sweldo. O baga hindi ka papasok pero may sweldo ka pa rin. Pwede bang kunin ito sa Ramadan? Min ajlil umrah? Pwede ba na sa Ramadan mo kunin ang mga araw na ito ng bakasyon para mag-umrah? So sabi ni Sheikh rahimahullah, idha samahalahul mas'ulun, yubayyan lahu annahu yuridul umrah. Kapag pinahintulutan ito nung manager o nung namamahala, na kapag ipinabatid sa kanya na ang gusto ng tao na ito na magbabakasyon siya sa Ramadan para sa umrah, al-umrah to gayra idtirariya. So, bagaman ang umrah ay kumbaga hindi naman obligado, so ipapaalam niya ito doon sa manager. So, sinabi ni Sheikh rahimahullah na kung nais niya ngang kunin ito na siya ay mapapahintulutan para sa kanyang mga pangangailangan, bihajatihi hadi min al-hajat, halimbawa iba pang mga pangangailangan, so pwede naman inshallah. Pero halimbawa kung meron pang ibang mga pangangailangan na pahintulutan naman siya, pwede naman, lalong-lalo na yung umrah. O pwede rin naman, yung bakasyon na kukunin niya ay gagugulin niya na lang para manatili kasama ang kanyang pamilya at iba pang pangailangan, pwede. Amma darura gayr. Pero kung kailangan niya magbakasyon talaga, halimbawa emergency, ad-darurat yakunu maridun yuddar ila tarkil amal. Halimbawa magkakaroon siya ng sakit. Aw darura marda yahtaju ila dhihabi ila al-mustashfiyat wa ma ashbaha dhalik. Pero sa ganito mga kalagayan, halimbawa kailangan niyang ma-ospital at iba pang tulad nito, al-maksudu yashrah lahum. So marapat silang pahintulutan. So sinasabi dito Sheikh bin Baz rahimahullah,
Yung gustong magbakasyon sa Ramadan para mag-umrah, hindi itinerary ang umrah. Kumbaga hindi siya emergency, hindi siya wajib. Kung payagan ka o hindi, wag sasama ang loob mo kung hindi ka papayagan. Pero, kung kailangan mo magpa-ospital, kailangan nga talaga nilang pahintulutan ka na ma-ospital. Inshallah. At makuha mo yung bakasyon mo para sa mga araw na ito, inshallah. Yashrah lil mas'ul annahu yuridul umrah. Teka. Saan ba yun? Wa ma ashbaha dhalik al-maqsudu yashrah lahum. So ipapaliwanag nga nila doon sa manager kung ano yung kailangan nila. Kung kailangan ba nila magpa-hospital dahil sa sakit o emergency o kailangan nila mag-umrah, ipaliwanag nila ito, inshallah. Sumunod na tanong, samahat to shaykhana. Atalallahu fi amrika ala ta'atihi. Minamahal naming Sheikh, pahabain nawa ni Allah ang iyong buhay sa pagsunod sa Kanya. Mundu ma yukaribu 10 sanawat, kuntu fi baladi fil maghribi, wa kana biladuna huna tasumu qabla al-baladi alladhi kuntu biha biyawmain. So sabi niya, mga 10 taon nang nakakalipas, na yun nga, nandun daw siya sa kanyang bansa, sa Maghrib, sa Morocco. Nandun daw siya sa Morocco, sa North Africa. Ang kanilang bansa raw ay nag-aayuno 2 araw. Nauuna ng 2 araw sa iba pang mga lugar. Lalong-lalo na sa Saudi Arabia. Nauuna sila ng 2 araw. وَقَدْ أَفْتَرْتُ الْيَوْمَ الَّذِي سَامَ فِيهِ الْبَلَدِ الَّتِي كُنْتُ فِيهَا عِنْدَ عَدَمِ إِلْمِي بِذَلِكَ. So nung napunta raw siya ng ibang bansa, pinutol na niya ang kanyang pag-aayuno. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-aayuno ng isang bansa na pinuntahan niya kasi nga nauna silang nag-ayuno doon sa Morocco. Wataytu ila baladi hadihi wa akmaltu Ramadan huna walam asumul yawm alladhi aftartu bihi. At nang bumalik na siya doon sa kumbaga wataytu ila baladihan. Okay. Nang nandun nga siya doon sa bansa na yon, kumbaga nagpa-fasting pa yung mga tao. Di ba, pumunta siya ng Saudi Arabia, nagpa-fasting pa yung mga tao. Pero hindi siya nag-fasting. Hindi siya nag-fasting. Fahal alayya shay'un li'annani lam asum minasyahri illa 27 yawman wa jazakumullahu khaira. So yung nangyari pala sa kanya, so dito lang higit na nalinaw sa dulo. So nauna sila ng 2 araw sa Morocco. Tapos pagdating niya doon sa, sabihin natin Saudi Arabia, so yung mga tao patuloy pa rin na nag-aayuno. Pero siya tumigil na siya ng pag-aayuno, pero ang nangyari pala, baliktad pala. So galing siya ng Saudi Arabia, baliktad pala. Galing siya ng Saudi Arabia, ang Morocco nauna ng 2 araw. So kaya ganito, naging 27. So nauna yung bansa niya ng 2 araw, yung Morocco nauna ng 2 araw ng fasting. Kaya pagdating niya doon ng Eid, kumbaga tumigil na yung mga tao sa fasting. Nauna silang 2 araw siya, sumabay siya sa Saudi na late ng 2 araw kung ihahambing doon sa Morocco. Sa 27 lang talaga na pag-ayunuhan niya. 27. So, anong dapat niyang gawin? So, sabi ni Sheikh Rahimahullah, alayka an tasuma yawmain. Marapat mong pag-ayunuhan ng 2 araw na kulang. Idha kana al-insanu fi baladin yasumu ma'ahum wa idha kana siyamuhu yankus an 29 yawman yalzimul qada. Kung siya ay nasa isang lugar at nag-ayuno siya kasama ng mga tao rito, pero nagkulang sa 29 days ang kanyang pag-aayuno, bayaran niya ito ng anumang kulang niya. Lianna syahra la yankusu an 29, dahil ang mga araw ng isang buwan ay hindi nagiging mas mababa pa sa 29. 29 o 30 lang siya talaga. Fa idha kunta fil maghribi aw fi Amerika aw fi ay makan wa sumta aqallu min 29 fal wajibu alayka an tukmila wa taqdi yawman aw yawmaini hatta tukmilo 29. Saan ka man naroroon, nasa Morocco ka man, nasa Amerika o saan mang lugar,
at ang fasting mo ay kulang ng 29 days, bayaran mo ito hanggang sa makumpleto, at least 29 days. Alhamdulillah. So baliktad naman yung kalagayan ng iba. Yung sumusobra, walang problema. So halimbawa, di ba? Balikan natin yung nando sa Morocco. So nando siya sa Saudi, umuwi siya ng Morocco, nagkulang yung kanyang fasting. Pero baliktad halimbawa, galing siya ng Morocco, pumunta siya ng Saudi. Yung Morocco na una ng 2 araw. Tapos pagdating niya ng Saudi, ang fasting 30 days. So yung fasting niya, naging 32 days. O sabihin mo natin 31 days, walang problema yon. Ang problema ito, yung kulang, alhamdulillah. Walang problema yung sumobra. Kasi titigil ka sa fasting kung kailan titigil sa fasting ang mga tao sa lugar na saan ka man naroroon. Kung kailan sila mag-iid ka kasama nila. Kung sumobra man yung fasting mo, walang problema, inshallah. Ang problema yung may kulang. Sumunod na tanong, Qara'tu fi majallatid da'wa annakum qultum annahu yajuzu lil imami wal ma'mum an yasta'idu billahi minan nari mathalan wa yas'alullaha inda ayatir rahmah. So nabasa daw niya doon sa magazine, ng pangalan ng magazine at da'wa. Nabasa ko doon na sinabi ninyo, Sheikh bin Baz rahimahullah, na pinahintulutan para sa imam at ma'mum na humingi ng pagpapakupkop, na magpakupkop kay Allah laban sa impyerno tuwing nang mababanggit ito ng imam sa binabasa niyang mga aya. At gayon din, hihilingin nila kay Allah ang habag tuwing nang mababasa ng imam ang mga aya ng habag. Wahada yahsulu kathiran minal musallin. At ito ay nangyayari sa marami sa mga nagsasala. Wasametu minkum fil jami' al-kabir annahu la yajuzu li ahadin an yatakallama fi salati bal alayhi al-istima'u wa innamal jaizu fi dhalika huwa fi salati al-layli amil at-tawdih. So yun yung nabasa niya sa magazine. Pero narinig ko doon sa Jami'ul Kabir, yung malaking masjid, narinig din niya mula mismo kay Sheikh bin Baz rahimahullah na hindi pinahintulutan na magsasalita ang sino man sa sala. Ang dapat niyang gawin ay ang makinig. Ang pinahintulutan lang ito sa Qiyamul Layl, sa sala sa tahajjud, humihiling ako ng paglilinaw. Ibig sabihin, ang pinahintulutan dito ni Sheikh na magdudua ka sa salatul tahajjud. Pagkatapos mo mabasa yung impyerno, magpapahupkop ka kay Allah laban sa impyerno. Pwede ito sa Qiyamul Layl. Pero kung ma'mum ka, nasa likod ka ng imam, hindi. Pero yun nga, nabasa niya dun sa magazine na pinahintulutan daw na magpahupkop kay Allah habang ikaw ay ma'mum o kaya ay humiling kay Allah ng habag habang ikaw ay ma'mum. Si pinagkaiba kasi nito, ang nagtatahajjud mag-isa lang siya. So pwede niyang, kumbaga, yung kanyang sala, nakabasa siya ng ayah, tapos makasambit siya ng ibang mga salita, kumbaga pagpapakupkop kay Allah. Hada mubidun, hada fi salatil layl. So malinaw ang bagay nito sa salatul layl, yung tinutukoy dito tahajjud. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi salatil layli yaqifu inda ayatir rahma yas'al. Sa Qiyamul Layl daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadaanan niya yung aya tungkol sa habag ni Allah, tinihiling niya ito kay Allah. Pinutol niya pagbasa ng Quran, nagdua siya kay Allah. Allahumma arhamna, mga ganung bagay. Wa inda ayatil wa'id yata'awad. At tungkol doon sa mga aya ng babala, tungkol sa impyerno, tumitigil siya, tagpapakupkop siya kay Allah. Umihingi siya ng tulong kay Allah o pagpapakupkop. And the ayatit tasbih, yusabbih. Sa mga aya na mayroong tasbih, nagsasabi siya ng subhanallah. Diba, pasabbih bismi rabbikal azim, nagsasabi siya subhanallah. Fa idha kana yusalli bil layli wa waqafa mithla ma fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ba'sa sunnatan. Kapag ginawa ito ng tao, ginagawa niya ito ayon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang problema na gagawin niya ito bilang sunnah.
Alinsanu fi tahajjudihi bil-layli aw fi qiyamil layli aw fi tarawih la ba'as. Kung gagawin ito ng tao sa mga sala na ito, sa tahajjud, qiyamul layl o tarawih, walang problema. Pero sa mga obligadong sala, ina. Amma salatul fajri fala. Halimbawa sa salatul fajr, hindi siya magsasalita ng kahit na ano. Mahafida an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqif. Kana yaqra'u wa la yaqifu alayhi as-salatu was-salam. Sehingga sa Fajr daw, yung Fajr ang tinukoy dito kasi malakas nire-recite yung mga aya sa Fajr, di ba? So naririnig siya ng mga sahaba na nagbabasa ng Quran, madadaanan niya yung mga aya ng impyerno, madadaanan niya yung mga aya ng paraiso, ng habag ni Allah, hindi siya tumitigil, dire-diretso lang siya. Pero pag tahajjud, tumitigil siya at tumihiling kay Allah ng mga dapat hilingin. Yun nga, sa mga obligadong sala, hindi. Amma fit tahajjudi bil layli idha salla fil layli waqafa da'a fi ayatir rahmah. Pero sa mga sala na voluntaryo, lalong-lalo na sa gabi, tumitigil siya at tumihiling kay Allah ng habag tuwing nang nababanggit ang habag. Wa ta'awwada inda ayatil wa'id. At nagpapaupup kay Allah sa mga aya ng babala o parusa. Wa sabbahallaha inda ayatit tasbih. Hada la ba'sa bihi. At nagtatasbih siya pagkatapos mabanggit ang mga tasbih sa Quran, walang problema rito. Ito ang tinutukoy na walang problema. Bal huwa mustahabbun fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagos ito ay voluntaryo na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi salatil layl. Sa salatul layl lang ito. Rawa anhu hada Hudayfa wa ibn Mas'ud wa jama'atun. Ang nagulat nito ay sina Hudayfa, Ibn Mas'ud at iba pang grupo ng mga sahaba, alhamdulillah. So simple lang ito. So para sa voluntaryong sala, tahajjud, qiyamul layl, tarawih, pwede. Tumigil at magdua. Pero sa obligadong sala, Fajr, dito nabanggit, pero syempre kasama na yung Jumu'ah, kasama na yung Maghrib, Isha, na malakas na nire-recite ang sala, yung mga aya sa sala, so hindi kasama dito. Alhamdulillah, nalinaw dito ni Sheikh ang usapin nito. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito bukas insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.